Sa umagang ito ay pag-uusapan po natin ang paksang pagmamana sa kaharian ng Diyos, inheriting the kingdom of God. Sa Matthew 25:34 ay ganito po ang sinasaad. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula ng likhain." So mayroon pong tinatawag na spiritual kingdom o spiritual na kaharian ng Diyos. O kung minsan ay tinatawag kaharian ng langit, nang ibig sabihin ay spiritual na kaharian. Marami pong mga tao ang concern o ang iniisip lamang nila ay ang mga makamundong bagay. Mga para sa daigdig natin na ito. At nakakalimutan nila ang mga bagay na espiritual. Ito po ay sa dahilan na tayo ay naninirahan sa mundong ito. Kaya't ang mga bagay na patungkol sa espiritual, na kalimitan ay nasa malayo pang kapanahunan, ay hindi natin naiisip. Hindi po ba? So, ginatitawag nilang human nature. Subalit nakakalimutan po natin mga kaibigan at mga kapatid na ang buhay ay katulad sa isang, sabi sa Tagalog, asok o usok. Parang hamog. Sa English, it's like a mist or a vapor. Sabi ni Santiago 4:14, life is like a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Ang buhay daw ay katulad ng isang hamog na nariyan ngayon, mamaya-maya pa, wala na. Pag mainit na o sumusungaw na ang haring araw, nawawala na po. So ganyan po ang buhay. At sinabi doon sa Book of Psalms, chapter 90, verse 10, ang kalimitan na buhay ng tao ay umaabot lamang sa 70. At kung siya ay malakas, aabutin niya ang edad na 80 or 80. So, maiksi nga lang po yan kung ihambing mo sa tinatawag nating eternity o kawalang hanggan. So, sa pag-aaral po natin ngayong umaga mga kaibigan, ay pag-aaralan natin kung anong kahulugan ng salitang kaharian ng Diyos or God's kingdom. Pag-aaralan natin kung paanong mamanahin ang kaharian ng Panginoon Diyos o kaharian ng langit. Pangatlo, pag-aaralan natin kung sino ang magmamana ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. At pang-apat, sino ang hindi magmamana ng kaharian ng langit. Ano nga ba ang spiritual na kaharian? Sa Bagong Testamento o sa Bagong Tipan, kinausap ng Panginoong Jesucristo si Apostol Pedro pagkatapos na siya magkumpisal na si Kristo ay anak ng Diyos at ang Mesiyas. Sinabi niya Panginoong Jesucristo, "Itatatag ko ang aking iglesia at ang kamatayan ay hindi matatalo ang iglesyang ito." At pagkatapos sinabi niya kay Apostol Pedro, "Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian." Matthew 16, 18 at 19. Sa makatuwid po mga kaibigan at mga kapatid, ang iglesia at ang kaharian ay iisa. The church and the kingdom are one. Ayon sa Matthew 16, 18, 19, si Kristo mismo ang nagsalita at kausap niya si Apostol Pedro. So the church and the kingdom are the same here on earth. Ang iglesia at ang kaharian ng Diyos ay magkapareho dito sa lupa. Subalit, ang iglesia po ay hindi magtatagal sa mundo. Ang mundong ito ay gugunawin ng Panginoon. Ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, gugunawin niya sa pamamagitan ng apoy, hindi na po sa pamamagitan ng tubig. Panahon ni Noe, ginunaw ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig. Subalit sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, gugunawin niya ang mundo
Ayon sa sulat ni Apostol Pedro, sa pamamagitan ng apoy. So ngayon po, pagkatapos na manirahan sa lupa, Kristo, nabuhay ng 3.5 taon pangangaral, at sa edad na 33, siya ay napako, namatay sa krus, at nabuhay na muli. At pagkatapos siya ay nabuhay, na maalam siya sa mga apostoles, pagkatapos ng 40 araw, siya ay umakyat sa kalangitan. At sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Colosas 3:1, ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa langit na ngayon, nakaupo sa kanang kamay ng ating Panginoon Diyos. Sa langit po yun. So, ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit. So, balit kahit nasa langit ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa Matthew 28:18, lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. Sa makatuwid siya po ang namumuno. Siya ang ating Panginoon. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating Hari. Langit at lupa man, sakop ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi mo noon sa Apokalipsis 2:10, sabi niya ng Panginoong Jesucristo, kayo ay maging tapat. Magpatuloy kayo na maniwala, sumamba at sumunod sa akin sapagkat ibibigay ko sa inyo ang korona o putong ng buhay. Yung po ay eternal life. At ang korona ng buhay ay ibibigay ng Panginoon doon po sa kalangitan kung saan naroon ang ating Panginoon Diyos. Yan po ang sinasabi ng Santa Biblia ayon sa ating pinag-aaralan ngayon kung paano mamanahin ang kaharian ng Panginoon Diyos. Pag-usapan po natin mga kaibigan at mga kapatid ang kung papaano ang mamanahin ang kaharian ng Diyos. How do we inherit the kingdom of God? Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 6:23, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. So, dapat hanapin. Sa mga taong wala pa sa kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoon, hanapin nyo ito. Matthew 6:33. At hindi lang ang kaharian, pati na rin ang katuwiran ng Diyos. God's righteousness. Ano pong ibig sabihin ng God's righteousness? Ang tao po ay may sariling righteousness o katuwiran. Ang ginagawa ng tao, ayon sa kanyang paningin, ay tama. Pero iba po ang tingin ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran nito at ang lahat ng bagay na kailangan nyo ay bibigay sa inyo. Sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, isang leader ng mga Hudyo. Gabi, dumating siya at nagtanong, Panginoon, paano ko makukuha ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Kristo, maliban na ikaw ay ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. So kailangan ang isang tao ay panganak sa tubig at sa espiritu. Yun po sinasabi nilang born again. Ang isang tao kailangan ipanganak na muli, spiritually speaking. At ito po ay sa pamamagitan ng espiritu, salita ng Diyos, at sa pamamagitan ng bautismo o tubig. Ano pa ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Kung babasahin natin ang mga kasulatan, lalo na po ang bagong tipan ng mga ebanghelyo, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 1:9, ako ang pintuan. I am the door of life. Sa 1:14, sinabi niya rin, ako ang daan. Mayroong mga nagsasabi, sila raw ang dating daan. At mayroon din nagsasabi, sila ang tamang daan. Mali po lahat yan, sapagkat sinabi ni Kristo, ako ang daan. Ginamit niya po yung tinatawag na definite article D. Nang ibig sabihin, siya lang ang daan. Walang makakaparoon sa Ama.
kung hindi sa pamamagitan ko. Emphatic po yan. Ibig sabihin, walang iba. Siya lang. At hindi po sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. So yung mga nagsasabing sila ang dating daan, sila ang tamang daan, yan po ay mga bulaang propeta. At sinasabi nila, sila lang, sapagkat sinabi ni Kristo, ako lang ang daan. Ngayon, bago mo mamana o bago ka makapasok sa kaharian ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan sa iglesia at eventually doon sa kalangitan, kailangan mong sumampalataya ka Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng 1:3:16? Sa bagay na minahal ng Panginoon Diyos ang buong sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino mang sumampalataya ay maliligtas. Hebrew 11:6, sanabi ng sumulat ng Hebrew 11:6. Kinakailangan sumampalataya sapagkat hindi tayo maaring makapagbigay ng kasiyahan sa Panginoon kung hindi tayo naniniwala o sumasampalataya na may Diyos at siyang nagbibigay ng mga gantimpala sa naghahanap sa Kanya. Pangalawa, kinakailangan din ng tao ang pagsisihan ng kanyang kasalanan. Ano pong ibig sabihin ng pagsisisi? Pagsisisi means pagtalikod. Talikuran mo ang mga masamang gawain at sundin mo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sa Lucas 13:3, sinabi ni Kristo, kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo ay mamamatay. Spiritually speaking, hindi po patay agad physically. Kung hindi, mamamatay kayo sa spiritual na pamamaraan, mahiwalay ang inyong kaluluwa sa Panginoon because death is separation. Kapag tayo namamatay, nahiwalay po ang spirito sa katawan. So spiritual death, nahihiwalay din tayo sa ating Panginoon Diyos. Isaiah 59:1-2, your sins have separated you from your God. Ang ating mga kasalanan ang siyang naghiwalay sa ating Diyos. Pangatlo, kinakailangan din ng confession o pagkumpisal. Ano ang kukumpisal? Matthew 10:32-33, sabi ni Kristo, kung ako'y kinikilala ninyo o ikukumpisal ninyo sa harap ng tao, ikukumpisal ka rin kayo sa aking Ama sa langit. Subalit kung inyo akong itatatwa, hindi nyo ako kilalanin na Panginoon at Kristo, hindi ko rin kayo kikilalanin sa harap ng aking Ama. So kailangan po ang acknowledgement. Kilalanin natin, tanggapin natin ng ating tagapagligtas, Panginoon, at ang dakilang Mesiyas, ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, na siya dapat nating ibigyan ng patunay sa ating mga bibig at hindi lamang sa pamamagitan ng bibig, sa pamamagitan pa rin ng pamumuhay natin. Pangapat, kinakailangan din ang bautismo sa tubig. Marami po ang hindi naniniwala ang bautismo ay kailangan. Sabi nila, hindi kailangan yan, maniwala ka lang. At merong gumagawa ng bautismo, hindi po nilulubog, wisik-wisik lang o binubusan sa ulo. Hindi po yan ang tunay na bautismo. Ang tunay na bautismo sa galing sa salitang Griego, baptizo, nang ibig sabihin nilulubog, to immerse, to dip, to submerge. Yung pong kahulugan ng salitang baptizo sa wikang Ingles, translated as baptism. Romans chapter 6 verse 3-4, sabi ng ni Apostol Pablo, know you not that those who be baptized were baptized into the death? We were buried with Him in baptism. So kapag ang isang tao ay nabautismuhan, inilulubog sa tubig, simbolo ng pagkamatay ng kanyang pamumuhay na mali. Nilulubog mo sa tubig ang iyong dating buhay at kapag ikaw ay lumabas na sa tubig, bagong tao ka na. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, 2 Corintios 5:17, you are now a new creation. Bago ka ng nilalang. You have been born again. So kinakailangan po ng bautismo. Maliban pa dyan, sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang mensahe sa mga Hudyo sa araw ng Pentecostes, Gawa 2:38, sabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ibig sabihin,
kung hindi nabautismuhan sa tubig ang isang tao, wala siyang contact sa dugo ni Kristo. Ang dugo po ang naghuhugas, ang dugo po ang may kapangyarihan sapagkat ang dugo ay buhay. Buhay ni Kristo ang tumubos sa ating mga kasalanan sapagkat hindi tayo kayang tubusin ng ating mga sarili sapagkat lahat tayo nagkasala at dahil nagkasala tayo, kailangan nating mamatay. So sino ang maaring tumubos sa ating kasalanan? Except ang Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na walang kasalanan, ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, at yung buhay na yan, ang dugo na yan, ay maaari lamang maging makapangyarihan kung tayo ay magbabautismo sa tubig. Kaya sinabi ni Apostol Pedro, Acts 2:38, Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magbautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa makatuwid, dalawang bagay po ang nangyayari kapag ang isang tao ay nababautismuhan. Nahugasan ng kanyang mga kasalanan at tinatanggap niya ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po yung kaloob ng Espiritu Santo? The gift of the Holy Spirit is the indwelling of the Holy Spirit. Ang pananahan ng Espiritu Santo sa atin. 1 Corinthians 3:16, 6:19, sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo? Ano ang gusto natin? Ang manahan sa atin, masamang espiritu o ang banal na espiritu? Kaya pag tayo nabautismuhan, mga kaibigan at mga kapatid, ang Espiritu Santo ay ibinibigay sa atin ng Panginoon para manahan sa atin, para tulungan tayo na mabuhay ng banal, sagrado sa ating Panginoon Diyos. At sabi pa rin ni Kristo, Apokalipsis 2:10, pagkatapos ng paniniwala, pagkumpisal, pagsisisi, pagbautismo, kinakailangan ang isang tao ay maging tapat. Ano ibig sabihin ng tapat? Tapat sa paniniwala kay Kristo, tapat sa pag-ibig kay Kristo, tapat sa pagsunod sa kanyang mga kautusan, tapat na siya ay kilalaning anak ng Diyos. At sabi ni Kristo, maging tapat kayo hanggang kamatayan o kahit na kayo'y magbuwis ng buhay para sa akin, sapagkat binuwis ko rin ang buhay ko para sa inyo. Ano ang gantimpala? Sabi ni Kristo, ibibigay ko sa inyo ang korona ng buhay. Ang korona po ng buhay ay hindi literal na buhay. Ito ay ang tinatawag na eternal life in heaven o buhay na walang hanggan. Yun po ang pamamaraan kung paano makapasok sa kanilang langit. Sa susunod na paksa, pag-aralan po natin kung sino ang papasok sa kaharian ng langit. Ang papasok po sa kaharian ng langit, sabi ng Apokalipsis 22:14, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos ay magkakaroon ng tinatawag na pagkakataon na makalapit sa buhay na walang hanggan o punong kahoy na walang hanggan, the tree of life. Ang tree of life po dati na sa Garden of Eden. Subalit nung nagkasala si Adan at saka si Eva, dinala ng Panginoon doon sa kalangitan. So kung doon tayo sa kalangitan, hindi na po tayo mamamatay. Hindi na tayo magugutom sapagkat spiritual na po tayo. Hindi na po pisikal ang ating katawan. So kung tayo ay nasa langit na, magkakaroon po tayo ng tinatawag na access sa tree of life, hindi na tayo mamamatay. Doon na tayo kasama ng Diyos forever and ever. Ngayon, ang mga naligtas ayon sa Apokalipsis 20:15, chapter 20, verse 15, ang mga pangalan ng mga naligtas ay nakasulat po sa Book of Life. Maaring sinasabi mo, Kristiyano ka, naniniwala kay Kristo. Subalit, basahin mo ang salita ng Panginoon Diyos. Tingnan mo kung baga ang iyong pangalan ay nakalista sa langit. Baka hanggang lupa lang ang listahan mo. So we have to be very sure na tayo nga ay nakalista sa Book of Life ng ating Panginoon Diyos na kalangitan. Paano mangyayari yon? Sa Gawa 2:47, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Pedro,
ang sulat ni Lucas 2:47 sa Gawa. Ang lahat na naliligtas ay idinaragdag ng Diyos araw-araw sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng nabautismuhan ay nakasulat ang mga pangalan sa Book of Life, sa langit, at hindi lamang yun, sinasabi ng Acts 2:47 na ang Panginoong Diyos mismo ang nagdaragdag sa pangalan ng mga nangaliligtas. At saan sila dinaragdag? Sa iglesia, sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos dito sa lupa ay ang iglesia na itinatag niya. Ang iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo. At hindi lang po nakukuha ang tunay na iglesia sa pangalan. Pwedeng pangalan mo ay tama. Subalit ang doktrina ay mali. Ang church organization ay mali. Ang pamamaraan ng pamamahala, pagtuturo ay mali. So kinakailangan ng isang tao ay pag-aralan niya ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya narito ang ating programang Alamin ang inyong Biblia, sapagkat sinabi ni Kristo, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magliligtas sa inyo. Ngayon, sa patuloy po sa ating pag-aaral, ang tao po ay kailangang mamatay bago siya makaakyat sa langit. Dalawa lang po ang exception sa Old Testament. Si Enoch at si Elijah, hindi po sila namatay na pisikal. Si Enoch ay kinuha ng Diyos, dinala sa langit sa pamamagitan ng isang chariot. Si Elijah ganun din po. Dalawa, si Enoch at si Elijah. Dalawa lang yan sila sa Old Testament. Hindi sila namatay pisikal, pero binago ang kanilang katauhan o katawan. Hindi na sila pisikal. Pero sa ngayong kapanahonan, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat 1 Corinto 15:50, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ang laman at ang dugo, ang ibig sabihin, ang tao na pisikal, hindi pwedeng umakyat sa langit ngayon. Although sinabi ni Apostol Pablo, 2 Corinto 12, na siya ay nakaakyat sa ikatlong langit. Yung po yung sinasabi nilang paradise. Pero parang tinatawag yung vision lang yun. Hindi totoong nakaakyat sa doon. In other words, out of the body ibig sabihin, parang nag-trans. Yun po ang paunawa ng ibang Bible scholars. So kinakailangan po ang tao ay mamatay at mamamatay tayong lahat, subalit bubuhayin tayo lahat ng Panginoong Jesucristo. 1:5:29, sabi ni Kristo, sulat ni Apostol 1, pero sulat, sabi ni Kristo, darating ang panahon na lahat ng nasa puntod ay marinig ang kanyang boses at ang lahat ay mabubuhay na muli. Ang gumawa ng kabutihan to the resurrection of life at ang gumawa ng kasamaan to the resurrection of death. Yan po sinasabi ng Panginoon. Kaya kailangan mamamatay muna tayo bago tayo mabubuhay na muli, at ang mga mabubuhay na muli, yun lang ang papasok sa kaharian ng langit kung sinunod niya ang mga kautusan ng Diyos. Ngayon, sino ang hindi pwede? Ito po ang dapat nating malaman, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ba ay siguradong makakapasok sa langit? Anong sabi ni Apostol Pedro? Huwag kayong madaya. Do not be deceived. Lahat ng masasamang tao ay hindi pwedeng makapasok sa kaharian ng langit. Basahin po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 6, 9 at 10. Makinig po kayo, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat ito po ay napakahalagang leksyon. Sabi ni Apostol Pablo, sino ang hindi pwede makapasok sa langit? Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? So lahat ng mga makasalanan, pero binigyan niya po ng example o mga halimbawa. Huwag niyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid. Ano po yung nakikiapid? Sa English po, fornication. Ito po yung nagli-live-in, nagsasama, lalaki, babae, na hindi kasal. Yun po yung fornication. Mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalo niya. Ano po yung nangangalo niya? Ito po yung adulterer.
may asawa na, may iba pang asawa. Okay, yon po yung adultery. Mga ano pa? Ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Yun po na tinatawag nilang homosexual. Kung sa lalaki, gay. Kung sa babae naman, lesbian. Ang mga magnanakaw, hindi rin pwede sa langit. Mga sakim. Ano yung sakim? Swapang sa pera, swapang sa pagkain, swapang sa lahat. Mga naglalasing. Sa English po, drunkards. Mga nanlalait ng kapwa. Alam niyo kung sino yan? Sabi nating bashers. Nalalait sila sa salita, sa sulat man, pwede na rin sa social media. At mga nandaraya. Ano yung mga nandaraya? Sa English po, swindlers. Ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So yun po, hindi pwede pumasok sa kaharian ng langit. May sulat pa uli si Apostol Pablo sa Galacia 5:19 at 21. Basahin din po natin mga kaibigan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, fornication po uli, kahalayan at kalaswaan, uncleanness and impurity, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, yung sobrang galit, pag-aaway-away, yun, may mahilig sa away, pagsiselos, yung sobrang selos, pagkakagalit at kasakiman, sobrang sakim sa pagkain, sa pera, pagkakampi-kampi. Okay, kami dito, kampi tayo. At ang pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, pag walang habas na pagsasaya, yung pinatawag lang orgies, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi makakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa langit man at sa lupa, hindi pwede ang mga taong ganon. So yun po sinasabi ng Biblia. Hindi ko po salita yun mga kaibigan. Ano pang sabi sa Apokalipsis 21:8? Ito po ay maganda pa rin na sinabi sa sulat ni Apostol Juan, Apokalipsis 21:8. Basahin po natin mga kaibigan ang pahayag ni Apostol Juan. 21:8. Sabi pa niya rito, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Yun po ang mga taong hindi pwede pumasok sa kaharian. Ang mga tao po lahat ay mamamatay. Ayon sa Hebreo 9:27, itinakda ng Diyos na ang tao lahat ay mamatay. Pagkatapos niyan ay ang paghuhukom. Wala pong exception niyan. Lahat ng tao mamamatay at pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom ng Diyos. Ngayon, sabi ni Apostol Pedro, ang paghuhukom ay magsisimula sa tahanan ng Diyos. Ang ibig sabihin, pati mga nagsasabing sila'y Kristiyano, sila'y born again, ay huhukman din ng Diyos, hahatulan din, wala pong exception. Ano ang basehan? Mga ginawa natin, mga inisip natin, mga sinabi natin. Ayon sa ikalawang Tesalonica 1:7 at 9, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, sabi ni Apostol Pablo, siya ay maghihiganti sa mga hindi kumilala sa Kanya, na siya ay Diyos, siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon, at ang hindi sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Iisa lang po ang Ebanghelyo niya. Naroon siya sa Biblia, naroon sa New Testament. At ito po ang ating pinag-aaralan dito sa programang itong Alamin ang New Biblia. Wala ring nakakaalam kung kailan babalik si Kristo. Marami ang nagsasabi, may panahon pa. Matagal pang babalik si Kristo. Subalit ayon sa Matthew 24:36, ang Panginoon Diyos ay darating sa oras na hindi natin alam.
Kahit anghel, hindi nila alam. So baka gumagawa tayo ng kasalanan at biglang dumating si Kristo. Ang Panginoong Diyos po ayon sa Hebrew 10:31 ay isang nagbabagang apoy. God is a consuming fire, hindi po literal, kung hindi kaya niya tayong sunugin at puksain. At sabi pa rin Hebrew 12:29, it is a fearful thing to fall into the hands of God. Nakakakilabot na tayo bumagsak sa kamay ng Diyos sapagkat wala pong ligtas yan. Ang Kristiyano po, lahat tayo mga kaibigan at mga kapatid, kung tayo may seryoso sa ating paniniwala kay Kristo, lahat tayo ay ginawang tagabantay ng Diyos. Ayon sa Ezekiel 3:17, Ezekiel 33:7, lahat ng Kristiyano ngayon ay ginawang tagabantay ng kaluluwa. Kung ang salita ng Diyos ay alam mo, hindi mo itinuro, hindi mo ipinangaral, may pananagutan ka sa araw ng paghukom. Kaya isipin mo natin, kailan ang Day of Judgment? Yan po ang ating mensahe sa umagang ito mga kaibigan. Maraming po salamat sa inyong pakikinig. Kung nais po ninyong matulungan namin kayo sa inyong paniniwala kay Kristo, mag-text lang po sa aking number. Brother Dan Oliva, 059-493-29. 059-493-29. Ito po ang programang Alamin ang Biblia, Know Your Bible program na marinig ninyo every Sunday 5:30 to 6 dito sa Barangay FM 92.7. Pamamahalan po, pagpalain kayo ng ating Panginoon hanggang sa susunod pa rin na linggo. Amen.